So we are early prepped. So today is pupunta tayo sa Bato Caves. Gusto ko talaga siyang puntahan ng early. At least, kung marami mang turista, hindi natin sila masyadong makakasabay. Pero napapansin ko naman dito na yung mga tourist, hindi talaga sila masyadong maaga sa mga tourist spot. Pero depende pa rin. Kasi baka ito palang Bato Caves yung inuuna talaga nila, kaya ganun. And first time din natin dito. So, ayan. Ano nyo lang guys na bawal nga yung mga revealing na clothes kapag pupunta kayo sa mga temple. So, actually, naka-long dress ako. Ginamit ko to sa kasal ng pinsan ko. And why not? Gamitin na natin dito. And I'm thinking of bringing a shawl, yung parang scarf, para kung sakaling hindi pa rin talaga pwede. At least may dala akong scarf. So anyways, let's go guys. Mag-walk lang tayo. Papunta sa MRT or train station. Parang mga 12 minutes away. So exercise. Tapos yan, train na. Let's go. Hey guys! So we're finally here na sa train station. So, nung naglalakad ako dyan banda, umalis na yung train. Hindi natin naabutan. So, 30 minutes pa tayo maghihintay. So, wala rin yung pinunta natin ng maaga. So, yung train pala dito guys is yung papuntang Bato Caves. Hindi ko lang sure sa ibang line, pero yung pa Bato Caves is 30 minutes nga talaga yung niya. So, check niyo sa Google kung ano yung alis niya. And then, nung bumili ako ng ticket, pwede naman yung card, debit, master, visa, yun, pwede naman doon. Pwede rin ata cash. Tapos, bibigyan kayo ng ticket. So, sa machine lang yan hindi sa tao. Tapos, lalabas na tong ticket. Tapos, bago kayo bumaba sa platform, i-scan itong QR code. So, madali lang naman. And may card naman if ever hindi nyo medyo malito kayo. So, may card lang din naman sa gilid. Pero madali lang naman siya. And then, ayun, waiting na lang tayo dito. Pakita ko sa inyo yung platform dito. Walang katao-tao. Ako lang. Meron pala doon mga kabataan na kasabay ko. And doon sila nakaupo. Pero, pakita ko sa inyo. I'm alone! Hey guys! So, actually, sumakay na ako ng train. Tapos pumpaw lang din ulit ako sa sunod na station. Kasi, ano ba yan? Nakikita yung Actimas ko. Sorry na. Kasi, mali yung sasakyan nating train. Buti na lang, dito sa Putra Station, yung maghihiwalay na yung track. So, buti na lang, na-check ko agad na mali pala yung line na nasakyan natin. So, isa lang pala yung yung dinadaanan. So, better check. Sabihin ko sa inyo mamaya yung tamang line para hindi rin kayo magkamali katulad. Waiting na lang. Actually, may kasabay ako na ganun din yung nangyari na dito sa likod ko. Hitchhiker on the side of the road in a mountain town somewhere out west. Hitchhiker, where are you going? As he held her sign that read Nirvana. So, we're now here at Bato Cave. So, yung sa train pala, yung station na bababaan nyo ay nasasakyan nyo or yung line, dapat nakalagay talaga Bato Caves. So, ayun. Bida-bida lang tayong sumakay agad. So, yun. Nandito na tayo ngayon. Daming peacock. Lalakad tayo. Hindi kasi tayo sa main entrance pumasok.
Kasi nag-train nga tayo. So, lalakad tayo papunta dun sa gitna. Come to Batu Caves! Oh my God! At last nakita na natin. So, sa paligid na ito guys, merong mga temple. Ayan. Kung gusto nyo pumasok, I'm not sure kung may donation bago pumasok. But, ayun. And, bawal ang shoes. Tapos, marami na rin mga monkeys. Ang daming monkeys na nadaanan. Tapos, minsan dyan, may nakita ko din kanina sa taas. May mga monkey na din. Aakyat pa tayo. Anyways guys, nagsaset up sana ako ng tripod ko kanina. Tapos may lumapit sa akin na solo traveler din. Sabi niya, magpicture na lang tayo. Foreigner siya. She's so pretty. Anyway, sige na, let's go. Kung mapagod tayo, baba na lang ulit tayo. Good luck! Feeling ko naman halfway na to. Ang technique guys, pag aakyat kayo, pag kayong titingin sa taas, kasi nakakalula, sobra kasi siyang paslan. So, tingin lang kayo sa hagdanan. Huwag kayong magsuot ng super long dress. Katulad ko. Anyways, let's go. Kaya natin to. Rent din pala dito ng mga ano ka tawag dyan guys? Sobrang hingay. Pwede ko na maalala ng tawag dyan. Drone. Ayan, yung mga nagpapadrone. Feeling ko sa taas yan sila nakapwesto. Sa baba naman may mga photographer. And meron yung parang umiikot-ikot na tatayo ka doon. Umiikot yung camera. So, ayun. Kung gusto nyo lang naman. Last na. Let's go. Kayong bahala kung gusto nyong umakyat. Tapos yung temple dyan sa likod ko, hindi na siguro ako papasok. And may aakyatan pa dun sa dulo. So, hanggang dito na lang siguro ako papasok. At least nakita natin ng personal kung anong meron sa Batu Caves.
So guys, nasa baba na ulit tayo. Ang init na. Buti na lang nagdala ako ng payong. So last loop. Train na ulit tayo guys. And 2 stations lang din magta-transfer tayo. Baba na tayo guys nung unang train and then nilipat tayo ng MRT. Baba lang tayo ng 10 bato. Huwag napansin nyo. Anyways, ayun. Pupunta na tayo sa MRT. Okay guys, so nandito na tayo sa Conley. Ganito pala yung ibibigay sa'yo in your chip. So, bababa na tayo. And maglalakad na tayo papuntang pavilion. Bas na tayo. So guys, hindi ako expert ha. Sinusundan ko lang din kung ano yung sinasabi sa Google Maps. So ayun, maglalakad pa tayo papuntang pavilion. 12 minutes. Lakad lang ng lakad. Here, so active tayo dyan. Tapos tatawid papuntang pavilion. Ito na tayo nag-entrance nung galing tayo Twin Tower. para maka-order. Madali lang naman. We ordered pepper. At last, matitikman ko na siya. Ang sarap guys. Ang sarap. Etong sausawan niya. Lasa siyang patis. Pero sobrang daming sili. So, inuunti-unti ko lang. Feeling ko binubuhos talaga siya. Pero hindi ko nga kaya maanghaw. So, inuunti-unti ko lang. Parang sinaw-saw ko lang yung chopstick ko. Tapos kinakalat ko sa noodles. Anyways, ang sarap guys. Parang siyang pad thai. Pero hindi siya ganun. Feeling ko walang peanut. Walang peanut. At parang pad thai. May toge, may itlog,
rice noodles. Sarap. Okay guys, so nakauwi na ulit tayo and naglalaba ako. Pero sa washing machine. So, nakasalang na sila. And, bumili nga pala tayo sa Bukit Bintang na itong tart sa Hockey. So, ano siya, 5 RM ang isa. Tapos, nagtimpla ko ng coffee ko. Ice to ice. Kasi mainit. So, ayun lang guys. Galing pa ng pavilion, nag-grab na ako. Para mamaya may energy tayong lumabas ulit. Kasi nag-promise ako sa sarili ko dahil hindi tayo, tinamad tayo kagabi. Dapat today, lalabas tayo ng gabi. Kasi sayang naman, di ba? So, ayun. Resting lang, laba-laba, sampay, tapos labas ulit tayo later. Guys, dun pala sa Bato Caves. Pag dun kayo nag-entrance sa pinag-anuhan ko rin kanina sa gilid, dun sa train, may sumasalubong dun na papapuntahin kayo sa gilid. And hindi nyo siya maintindihan, hindi natin siya maintindihan. So, ang feeling natin, dun talaga dapat yung entrance. Pero pwede nyo siyang lagpasan. Kasi yung pinapapuntahan niya, parang meron pang something dun na may bayad. Ewan ko kung ano yung makikita. Pero baka, di ko rin alam, hindi ko na sinilip guys. Basta may bayad yun. Tapos, buti na lang nakita ko na yung iba dumidiretso lang, hindi siya pinapansin. So, dumiretso na ako papunta dun sa pinaka main entrance. Tapos, pag naglakad pala kayo dun guys, meron pang may mga pakulo pa sila dun. May mini zoo. Tapos, meron yung parang waterfalls. Although yung parang maliit na falls, makikita mo lang naman siya sa labas. Parang mas malapitan lang ata kapag pumasok ka. And may entrance yung mga yun guys. So ayun, ako naman ang pinunta ko lang talaga is yung hagdanan tsaka yung malaking statue. Kung gusto niyo magpa-drone shot and yung camera na umiikot-ikot na akala mo may party. Meron doon meron silang kiosk. So hindi ko chinek yung price guys kasi baka i-sale stock na ako ng i-sale stock. So, pwede nyo namang i-check kung gusto nyo din talaga. So, yung pa-drone shot, hindi lang, meron din para siya sa baba, hindi lang sa taas. So, ayun. Baka kasi nagwo-worry kayo na ayaw nyo nang umakyat ng super taas, pero walang drone shot. So, meron pala sa baba. May kiosk din sila dun. Yung tart, guys. Malaki pa to kanina. Nung mainit siya eh. Ang tagal ko pa kasing naglakad-lakad doon. Although dapat pagkabili ko nito, uuwi na ako. Kaso napasiyar ako. Tapos biglang napatingin na ako sa Muji. So anyways, ito yung tart, coffee, and the view. Sarap guys. Mas makapal siya kaysa yung tart sa Hong Kong. Ayun, mas malaki yung ano niya. Kasi yung sa Hong Kong medyo manipis lang kasi siya eh. Pero masarap to. Masarap siya. Hindi siya ganun, hindi siya super tamis. Tama lang talaga. Lain ng mga trentahin. Guys, di ba sabi ko, nag-promise ako sa sarili ko na lalabas tayo tonight. Gusto ko pa naman ulit kumain dun sa kinainan natin kanina, yung Corner Cafe. So, pagtingin ko sa weather app, kasi parang naririnig ko lumilindol. No. Naririnig ko na kumukulog. Tapos tinignan ko sa weather app. Uulan pala ng 7 PM. Tapos ngayon, 5 PM pa lang. Ang lakas na ng mga kulog at kidla. Tapos may paambon-ambon na. So, mukhang delivery na naman tayo. Mapupunta. Sana may pag-grab si Corner Cafe. So, para na lang siguro ako mag-order. So, gusto ko talaga i-try yung mga drinks nila. Parang ang sarap ng mga luto talaga nila. Alam mo yung hindi ka na madidismaya. Dahil syempre, medyo mahal ang dito, bilihin. So, gusto natin, sulit na talaga.
Actually, wala rin naman kasi akong gustong balikan sa pavilion. Doon ko sana balak sa area na yun ulit. Lakas ng kidlat. Naririnig niyo ba guys? Anyways, doon ko pa rin balak sa pavilion na area. Mag-ikot-ikot lang sana. Makita siya ng gabi, ganun. Kaso nga, paano? Sana biglang lumiwanag. Charing. Alam nyo guys, first night pa lang natin dito, napansin ko na agad na ang daming building na yung umiilaw-ilaw, yung umiilaw ng red or basta nagkikisap-kisap. Kasi feeling ko, di ba yung mga ganyang nagkikisap-kisap is signal, lalo na for air traffic. Kasi nga, masyado silang mataas. I don't know. Pero ayun, dahil doon napansin ko na sobrang daming matataas na building pala dito sa Kuala Lumpur, no? Actually, kapag tumingin ka pa dun sa malayo, hindi na medyo makita yung iba dito sa camera. Pero sobrang daming nagkikisap-kisap kahit sa malayo. OMG. Tapos sinearch ko nga yung mga building na matataas dito and sobrang dami nga talagang nasa list. And of course, this one is one of them. Siya, si KL Tower. Tapos may malapit din dito. At sa likod na itong condominium na to, ayan. Ito pala, ito. Ito. Si Maybank Tower. Pag dinaanan mo siya, guys, parang mapapatingin ka talaga. Tapos, dinaanan natin siya nung galing tayong Chinatown. Naglakad tayo dyan sa paligid niya. Tapos, yung lagi nating nakikita, yung Merdeka 118. Kaso, hindi natin siya kita from here eh. Pero, nandyan siya banda. Dyan sa likod pa ata nito. Basta, siya yung pinakamataas. Merdeka 118. Tapos, of course, kasama si Petronas Tower. Nandun naman siya banda rin. Di lang kita rin dito. And meron pang isang famous. Yung mga binabanggit ko is yung mga famous pero may mataas pa sa iba. Basta ang pinakamataas is yung Merdeka 118. And then ito ata si KL Tower. Tapos ayun nga, meron pa sa Bukit Bintang area yung exchange. TRX ata yung ano nila, tawag talaga nila. So, actually nakakadaan na tayo doon. Nakapasok na rin tayo sa loob kasi magkaka-connect sila nung pavilion, nung basta yung mga mall doon. Di ko lang siya na-videohan ng yung building niya talaga. Kasi hindi natin siya nakita ng malayuan. So, ayun. So, ayun lang. Realization na sobrang dami talagang matataas na building dito. Actually, pag sinearch nyo rin sa Wikipedia, ang dami sa list na mataas pa sa mga famous na sinabi ko. Pero yun nga, ang pinakamataas is yung Merdeka 118. Yung may matulis sa taas. Guys, isang epic fail. Chine-check ko yung map ko kasi naglalagay ako doon ng mga gusto kong puntahan. Tapos nakita ko yung Jumbo Cafe. Tapos pagtingin ko, yung Jumbo Cafe na gusto kong puntahan is 8 minutes away lang pala. Diyan lang siya.
And actually, parang nadadaanan ko na pala siya ng mga nakarang araw pa. But anyways, edi nagpanik ako. Sabi ko, ay, puntahan ko na lang yung Jumbo Cafe. Tapos bahala na kung anong dinner ko, kung may malapit or magpapagrab pa din ako. Tapos nagpanik ako kasi nga malapit ng magabi. Meron silang gimmick na parang hole in the wall na cafe. Tapos dun mo kukunin. So gusto ko maliwanag ko siyang ma-videoan. So, nagpanik nga ako. Nakarating ako dun ng maliwanag. Pero hindi ko na-check na naka-close na sila. Hanggang 6 p.m. lang pala sila. Oh. So, may coffee shop naman na malapit doon na gusto ko ring i-visit. So, ayun nga. Pinakita ko sa inyo yung Liko Liko Cafe. Dalawa yung branch nila. Meron din malapit sa Bukit Bintang. Feeling ko mas malaki yun. So, ang ano ni Liko Liko is parang meron silang partner group na yung partner group or yung company, ano bang tawag sa ganun? Basta yung humahawak sa kanila, mother company, parang ganun, is ang ano nila ay yung mga abandoned na buildings dito sa KL or sa Malaysia. Yung ginagawa nilang hostel, cafe, ayun. Ganun yung mga projects nila. So, ayun, coffee. Ang sarap ng coffee nila. I love it. Tinanong ako kung gusto ko ng strong. Sabi ko, yes, please. Yun ang sarap. Coconut latte. Tapos, ayun. Magpapagrab na lang ulit tayo ng food natin. Kung kailan last day na bukas patamad-tamad pa. Pero okay lang yan, guys. Huwag pilitin ang sarili kung hindi na kaya kasi kung pipilitin mo yung sarili mo, hindi ka mag-enjoy. Ginawan pa na dahilan. So, order muna ako, guys.